Let's have question number 6. Who is the current supreme leader of Iran holding the highest authority in the country since 1989? A. Salman al-Saud. B. Mohammed bin Rashid Al Maktoum. C. Ali Khamenei. D. Muhammad Khatami. Once again, who is the current supreme leader of Iran holding the highest authority in the country since 1989? The correct answer is, nabugbog kami kay Coach Mech. Dito kami babawi. Sabi daw. Wow sa punto pong ito, ina-expect ko na mas mataas na yung major ninyo niyan. Okay po. Okay, the correct answer is, sabi dito, bumulong ka sa Sunday Coach. Sana nga po. The correct answer is letter C, Ali Khamenei. Tumpak, okay? And we know na paborito po ng board exam itong Iran, no? Gawa nga po na ang bansang ito nag-exhibit ng ating theocracy, where the leader of the government is also their religious leader. And in the case of Iran, it is Ali Khamenei. What about this one? Ito po si Salman al-Saud, yan po ang leader ng Saudi Arabia. Sa United Arab Emirates naman po itong si Maktoum, okay? Question number 7. What law was passed by the Philippine Congress which affirms the total integration of persons with disabilities into mainstream society? A. RA 7722, B. RA 7796, C. RA 9163, or D. RA 7277, no? Coach Major, no? Ayan, sabi daw dito, hahatak daw ng rating. Love it. Hala siya, marami pa akong hindi alam, sabi ni Ma'am Dindin. Okay lang ho, no? At least po, ang punto, ay nako-correct na po yan bago pa ho kayo mag-board exam. Carry po yan. What law was passed by the Philippine Congress which affirms the total integration of persons for disabilities into mainstream society? The correct, di ba? Madaming tungkod, sabi daw ganyan. The correct answer is letter, it should be letter B, RA 7277. Tumpak, okay? Hindi ko sinadya, pero bakit ang daming letter D dito, no? But yes, mga kababayan, ang nagiging clue po natin dyan, no? So once again, RA 7277, this is the act that provided for the rehabilitation of the disabled person into mainstream society, no? Ang nagiging clue po natin dyan ay yung itsura po ng isang taong naka-wheelchair, no? So halimbawa po yan, makikita natin dito, yung kanilang paa halimbawa, meron tayong 7, 2, 7, 7, no? So, kumbaga, itong 7-2 na ito po yung, may sira yung isang paa, di ba? Para po hindi lang po natin makalimutan, no? So, yan po yung ating mental image, RA 7277. So, ayos ang kamay, rather, ayos ang paa, ayos ang mga binte, bukod dun sa isa. 7277, okay po? Alright, ngayon lang ako nakapag-review sa major. Carry po yan, no? Ayan. Santo ng success si Sir John. Okay po. So ito po, para po hindi po natin makalimutan itong ibang batas na ito, ang RA 7722, yan po yung ating CHED. Ang RA 7796, yan po ang TESDA. At ang RA 9163, yan po ang NSTP. Mga kababayan, may madali po tayong paraan para paano ma-memorize yan, no? Ngayong last days na lang before the board exam. Kapag po 7722, CHED, Commission on Higher Education, so ibig sabihin, aalalahanin po natin yung mga napagdaanan natin nung college po tayo. Syempre, nung college tayo, no, para bagang gumagapang na lang po tayo sa sobrang hirap. Kung mapapansin nyo po, yung pagkakasulat po ng RA 7722, para po siyang isang taong gumagapang. Bakit po, no? Lagyan mo ng ulo yan, di ba? Ito yung dalawa niyang kamay, ayun yung dalawa niyang paa. Gumagapang na lang siya. Di ba? Once again, no? Kapag po CHED, mga kababayan, RA 7722, no? Once again, kapag po RA 7722, gumagapang na lang yan. CHED, Commission on Higher Education, College. Okay po. Ito pong test na, mga kababayan, no? Ilang item po tayo ngayon, Coach? 30 items lang po tayo ngayon, no? So, ang TESDA, paano naman po yan? Siyempre, sa denominator ng 77, malilito ka na dyan. So, ang tatandaan mo na lang ay yung 96, no? At ang ginagawa ko dyan, dinodrawing ko yung 96, ganito siya. 96. Ano ba yan? Dahil, no, sa 96 na yan, makakabuo ka ng sandok. No? Yan ang ginagamit ng culinary sa TESDA. Tumpak. Okay? No, once again, mga kababayan, kapag RA 7796, no, yan po yung paggamit natin ng sandok at yan po yung ginagamit ng mga culinary dyan sa may TESDA, no? At dito naman po sa RA 9163, mga kababayan, sabi dito, last na session na po ba namin sa ito, Coach? Opo, totoong last na to, no? Ayan, last na po talaga ito, susulitin na po natin. Ito na po yung huling pagkakataon na makakasama nyo ako, tandaan nyo yan, no? Dahil sa punto pong ito, sa September, siguradong papasan na po kayo. Mark my words! Okay, sige.
So yes, RA 9163. Paano naman ang RA 9163? NSTP, no? Syempre, maaalala mo ng NSTP. Ay, nakakabusit naman, NSTP, no? Kinukuha pa yung Sabado namin, di ba? Madalas Sabado yan. Ang nangyayari, parang whole day, no? Bakit? From 9 a.m. to 3 p.m. kami, sabi ganyan, no? O, di ba? Alam na, nakita na. 9 a.m. to 3 p.m. NSTP, no? At ilang kayo magkaklase? 16 lang kayo sa klase. Tandaan nyo yan, no? Ulitin ko, no? O, anong oras po yung NSTP nyo? 9 a.m. to 3 p.m. Ilan kayo sa klase? 16, okay? Hindi nyo na po makakalimutan yan, di ba? Alright, okay. Sige po. Ulitin ko lang ha. 7722 Ched, yan po yung gumagapang na lang. 779696, yan po yung ladle. No, yan po yung ating sandok sa TESDA. At ang 9163 NSTP from 9 to 3, no, talaga namang 16 kayo magkaklase, no, dyan sa may NSTP. Alright? Sabi dito, feel ko saksaya nga hatak sa grado namin, sir. Sana nga po, mga kababayan, no? Pero ang trend, alam niyo naman po, hindi po natin iwinawaglit sa isip natin yung trend. Bagamat sobrang confident na po natin, feeling natin sobrang ready na natin dito, no? Pero alam po natin ang trend, mga kababayan, di ba? Nakita niyo po yung ratings, no? Na ang punto, laging ang soksay, parang minsan unpredictable eh. Unpredictable. Hindi natin may papangako kung ano po yung mga pinag-usapan natin. Yun lahat ang lilitaw. Pero yung kahit man lang, at least yung konseptong lilitaw doon mapag-aralan natin. Yun po yung sanang hinihiling natin, no? At syempre, patuloy pa rin po ang ating pagdarasal na sana umulit ang mga tanong. Kasi kung uulit lang naman yung mga tanong, naku, Diyos ko, sure na ang lisensya. Let's proceed to question number 8. Which of the following scenarios best demonstrates the importance of sovereignty, particularly in relation to the Philippines' territorial disputes in the South China Sea? A, the government implementing new laws for economic reform. B, a nation asserting its rights over maritime territories. C, the population growing and contributing to the cultural identity of the state. Or D, a state expanding its territory through peaceful negotiations with neighboring countries. Ayan na nga po, no? Once again, sovereignty, sovereignty, sovereignty. Paano po natin marirealize ang sovereignty? Alright. Okay, no? Ayan. Okay. Okay. Sige po. Alright, so we are now talking about the 4 elements of the state, mga kababayan. Tandaan nyo po yan, no? At isa po dyan ang sovereignty. So A, government implementing new laws for economic reform. B, nation asserting its rights over maritime territories. C, population growing and contributing to the cultural identity of the state. Or D, a state expanding its territory through peaceful negotiations, no? With neighboring countries. Alright? Sige po, mga kababayan. The correct answer is dalawa po ang nagiging sagot ng taong bayan, B or D, no? Good set of choices dahil halos pares po sila on sovereignty. But the correct answer is letter B, a nation asserting its rights over maritime territories, no? Okay, mga kababayan, because ladies and gentlemen, for letter D, hindi po natin siya sinagot, gawa ng, sabi dito, a state expanding its territory through peaceful negotiations with neighboring countries. Una sa lahat, kung peaceful negotiations lang naman, that talks about our sovereignty, yes, because that's diplomatic affairs, di ba? Yan po yung diplomacy. Pero hindi naman po kasi, hindi naman po ito demonstrative of what is happening in the Philippines. We are not expanding our territory, di ba? Ang tinatanong po kasi dito, in relation to the Philippine territorial disputes, di po tayo nag-expand ng territory natin. Kasi sa atin po yun, pinaglalaban lang natin. At anong English ng pinaglalaban? Asserting for the rights. So what's the better term? It should be letter B, a nation asserting its rights. Okay po. Ngayon, titignan natin si letter A. Ang nakafocus kay letter A, the government that implements new laws for economic reform. Una sa lahat, wala siyang kinalaman sa South China Sea. No? At pangalawa sa lahat, government as an element of a state ang pinatutungkulan niya. Ang letter C, population naman as an element of a state, ang pinatutungkulan niya. Sabi dito, hindi effective ang D ngayon. Sabi nila kasi daw mahaba, no? O, dapat pakabasahin nyo pa din ho, ha? At least ito po yung magiging reminder ko po sa inyo na yes, totoo naman. Hindi ko po may tatanggi na kung ano po yung pinakamahabang sagot, madalas yun po yung sagot. Pero kailangan nyo pa rin pong basahin, no? Katulad ho nito, no? Parang pag pinakabasa mo, ay oo nga, shish, no? Parang kahit na mahaba yan, hindi naman yun yung ginagawa ng Pilipinas, di ba? So dapat careful pa rin po tayo. Remember, no? Ano po ang 4 elements of the state? We have our people, territory, government, and sovereignty. Sige po, no? So we have the 4 elements of the state. I-rundown lang po natin sila, no? So lagi din po kasi nandyan ang 4 elements. Number 1, the people, no? We have this is the population that composes the state. Tayo po ito.
So para makabuo ka ng isang estado, kailangan meron tayo, di ba? What else? The territory. This is the fixed portion of the earth's surface where the people reside. And of course, no, as expounded by our 1987 Constitution, our territory includes our land territory, water territory, airspace, no, and the resources included within its boundaries, no. And then of course, we have a government. Ang government po, ito po yung nakatakda na mag-maintain ng order and provide services for the population or for the people, no. And lastly, for number 4, ito po yung sovereignty na pinag-uusapan po, no? Ayan, no? Ano po itong sovereignty? It's the supreme authority of the state to govern itself and control its affairs free from external control. Meron po tayong tinatawag na internal sovereignty, meron po tayong tinatawag na external sovereignty. Pag sinabi po natin internal sovereignty, ito yung kakayahan ng isang gobyerno, ito yung kakayahan ng isang estado na mapasunod ang kanyang mga tao, na mapasunod po ang kanyang mga mamamayan. Ano naman po yung external sovereignty na tinatawag? Ito yung tipong kinikilala ka na ng iba pang mga estado. Kinikilala ka na ng iba pang mga bansa. Okay? So, in the point of question number 8, no, sabi dito, saan natin makikita ang importance ng sovereignty? Ito yung tipong kailangan, no, we need to assert our rights over maritime territories. Halimbawa niyan, in particular, using UNCLOS, di ba? Maalala niyo po sa discussion natin. It is the United Nations Convention on the Law of the Sea. Kailangan maiparinig natin sa buong mundo, may parinig natin dyan sa China that we are a separate country. We have our own territory, and one of which would be the Kalayaan Islands na nandyan sa South China Sea o nandyan sa West Philippine Sea. Okay pa? Alright, sige. Okay?